Magandang gabi mga kababayan. Welcome back sa ating channel, #WalkWithLan. Ito ang inyong walang kinikilingan na kinikilingang source ng katotohanan sa Philippine politics. Ako si Lan ng #WalkWithLan at ngayong gabi pag-uusapan natin ang isang balita na nagpa-viral sa buong bansa. Ex-Senator Bong Revilla inilipat na sa New Quezon City Jail sa Payatas sa regular na selda. Oo, ang dating action star, dating senador na minsan nakakulong dahil sa pork barrel, ngayon ay nasa regular na selda na kasama ang ordinaryong mga preso. Pero bakit nga ba? May special treatment pa rin ba o tunay na hustisya na ito? Sa mundo ngayon na puno ng fake news at political spin, tayo'y magsisilbing filter, facts lang, analysis na malalim at konting witty sarcasm para hindi tayo mabore. Kung ikaw ay kabataan na gusto ng charge, OFW na pagod na nasa trickle-down justice, manatili kayo rito. Ilang mga minutong real talk. Let's dive in. Background ng kaso, ano ba talaga ang nangyari? Una, balik tayo sa basics. Noong January 2026, nag-issue ang Sandigan Bayan, 3rd Division ng arrest warrant kay Bong Revilla at 6 na co-accused niya mula sa DPWH. Ang kaso, graft at malversation na umano'y 92.8 million pesos ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. Ghost project meaning binayaran umano ng gobyerno ang proyekto na hindi naman natapos o hindi umiral. 76 million pesos ang na-release sa questionable na paraan. Si Revilla bilang project proponent o endorser kasama sa conspiracy, non-bailable ang malversation. Kaya kahit nag-post siya ng 90,000 pesos bail sa graft part, nananatili siyang nakakulong. Voluntary surrender niya noong January 19, 20. Tinawagan pa raw niya si DILG Secretary John Vic Remulla at sumuko sa PNP chief sa Camp Crame. Smart move o strategy para magmukhang cooperative? Ang korte, pinayagan siyang manatili muna sa Quezon City Jail, hindi sa PNP custodial na hiniling ng lawyers niya citing security risk. Bakit? Kasi raw ordinary detainee na siya, walang special privilege. Ngayon ang main event, pagkatapos ng 7 araw na medical quarantine, standard procedure, inilipat na siya sa general population ng male dormitory sa New Quezon City Jail, Payatas. Cell size 47 square meters para sa 10 tao, kasama na ang 6 na DPWH co-accused. Okay sabi ng BJMP, may security, medical at classification assessment, walang aircon suite, walang VIP treatment, at least officially. Pero tanong ng publiko, totoo ba yan? Sa nakaraan, sa pork barrel days, may mga kwento ng special cells, phones, visitors. Ngayon sa Payatas, isa sa mga pinaka-overcrowded jails, makakasama niya ang 3,600 plus PDLs. Dati siya ang nagpo-pose sa action movies ng tough guy. Ngayon baka mag-request ng extra blanket dahil malamig sa selda. Pero seryoso ito ba ang hustisya na hinintay natin mga kaibigan? Balik tayo sa memory lane. 2014, nakulong si Revilla sa plunder at graft dahil sa PDAF scam. 224.5 million pesos kickbacks umano mula kay Janet Lim Napoles. Ginugol niya ang halos 4 na taon sa detention pero acquitted eventually sa Sandigan Bayan. Bakit acquitted? Insufficient evidence raw sa direct link pero hanggang ngayon hindi pa fully naibabalik ang 124.5 million pesos na ordered. Fast forward 2026, new case, similar pattern, flood control funds, ghost projects. Paulit-ulit ba ang cycle? Mga politiko na nahuhuli, nakakulong saglit, tapos lumalabas at bumabalik sa poder. Anong natutunan ng sistema o wala? Let's get intellectual sa isang bansa na sobrang polarized, may dalawang side. Una, finally justice, walang special treatment as promised ni SILG
Rimulya. Pangalawa, skeptics dapat, no? Bakit Quezon City Jail lang? Bakit hindi provincial? At bakit deferred ang arraignment? May mga political maneuvering ba? Si Bong Revilla, dati bida ng bayan sa pelikula, ngayon bida sa real-life drama ng kulungan. Pero ang tanong natin, kapag ikaw o ako ang ordinaryong Pilipino na nahuli sa maliit na korupsyon, ganito rin ba ang labas? O VIP lane lang ito para sa dating may poder? Para sa mga kabataan, ito ang proof ng laban sa korupsyon ay hindi tapos sa isang kaso. Kailangan ng systemic reform, stronger ombudsman, faster courts at accountability na walang pinipili. Okay, ano po ang implication nito sa Philippine politics at sa atin? Ano ang ibig sabihin nito sa bigger picture? Flood control projects, sino ang hindi naapektuhan ng baha taon-taon? Yung pera para sa flood control napupunta sa bulsa ng ilan? Habang kayo nagpapawis abroad para buhayin ng pamilya, yung buwis nyo ginagamit ng mga ganitong proyekto na hindi natapos. Kayo ba ang tunay na biktima? At sa kabataan, huwag kayong maniwala sa that's politics. Ito ang dahilan kung bakit kailangan ninyo ng boto na may prinsipyo. Demand transparency, follow the money. Ay, nako, ito ang ating message sa mga kabataan at OFWs. Mga kabataan, OFWs, kayong lagi nasa frontline ng realidad. Hindi kayo powerless. Sa comment section, sabihin ninyo, anong tingin ninyo? Dapat bang magka-special cell si Bong Revilla na dating senador, dating gobernador? At ang mga anak niya, grabe tingnan nyo si Lani Mercado, congresswoman. Tatlo po sila pala no? Si Jolo Revilla, congressman ng Cavite rin, 1st District. Si Lani, Bacoor. Tapos yung isa, si Brian, congressman ng ng party list ng Agimat. Tatlo po sila. Grabe, no? Tapos ang kapatid niya, dating mayor. Grabe po, no? Sa Antipolo naman yung mga yan, no? Okay? Ano sa tingin ninyo? Dapat bang magka-special cell si Bong Revilla na dating senador o equal treatment for all? No? Share this video sa family group chats abroad. Educate, discuss ang katotohanan ng sandigan natin. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy po tayo sa laban. Walang takot, walang kinikilingan at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Like, subscribe, hit the bell. Next episode, deeper dive sa flood control anomalies nationwide. God bless Pilipinas. Peace out at mabuhay po ang Pilipinas.